polusyon, ang hindi matugbang problema ng ating bansa na nakakasira ng ating kapaligiran at ng ating kalusugan na lalong lumalala sa pagdaloy ng panahon. Isa sa pangunahing sanhi nito ay ang maruming buga ng hangin na nanggagaling sa mga pribado at pampublikong sasakyan. Sa teknolohiyang taglay ng mundo ngayon, marami sa atin ang napapadali ang pang-araw-araw na buhay dahil sa mga iba't ibang transportasyon na dumidepende sa langis o gasolina na ginagamit sa pagpapatakbo. Karamihan sa rehiyon sa Pilipinas ay pangunahing pinagkukunan ng polusyon ng hangin. Nangunguna na rito ang sektor ng transportasyon na itinuturing na isa sa mga sanhi ng pagtaas ng carbon monoxide sa Pilipinas. Kaya sa pagdami ng sasakyan na gumagamit ng gasolina sa ating bansa, ay tumataas din ang masamang epekto nito sa tao. Ang tricycle ang isa sa popular na pampublikong transportasyon na ginagamit ng karamihan sa atin. Ito rin ang madalas piling sakyan ng publiko dahil ito'y mainam na transportasyon sa masikip na daan na di tulad ng malalaking sasakyan na pang malalawak na kalye lamang. Well, yung advantages sa pagsakay ng tricycle, konti lang kasi yung pasahero, so less yung hassle. And yung pagpuno niya, konti lang since konti nga lang kayo. And madalas, ginagamit yung tricycle for personal, di ba? And disadvantage naman, di kasi lahat ng tricycle pare-pareho. May mga matatagtag, may mausok, may mababa. Sa fare naman, reasonable naman yung price niya sa fare. Yun nga lang, kung madalas, araw-arawin, kailangan talagang budgetan. Kasi ang tricycle sa ngayon is 7 pesos a day. And hindi na nila sinusunod yung isahang tao lang, laging 2 tao yung bayad. So 14 ang price niya kahit mag-isa lang ikaw. Tapos kung dalawa kayo, 14 pa rin. And kung tatlo kayo, nagdadagdag pa ng isang head. Pagka maganda biyahe, maganda kita rin. Pagka mahina, wala kita. Pangkain lang. Sumusobra, 20 pesos ngayon. Ilan pagdamag hanggang alas 8. Wala, nakita. Pag mahina talaga biyahe, 20 pesos lang nga namin, sumusobra. Nasa kondisyon, pero minsan mapapalya. Pagka yung nasisira na biyahe ko, sira na diskarte. Kaya makaporma. Ang syudad ng Mandaluyong, kung saan higit kumulang 300,000 katao ang naninirahan dito. Sa syudad na ito, sinasabing unang gumamit ng e-trikes sa loob ng bansa. Ang e-trike o electric tricycle ay isang sasakyang ginagamit pang transportasyon na kuryente ang ginagamit upang tumakbo ito. Model na nilabas para sa bagong transportation. So parang test drive pa lang to pero okay naman sa amin Tapos ang kita nito maganda naman maabot ng 1,000 sa isang araw. Magneneto ka na ng 800. Magandang takbo niya, tumatakbo siya ng 80 kilometers sa isang araw. Bago ka palang maglobat, tapos sa-charge mo na ulit. 8 to 12 hours, maghapon na yan, sa-charge mo ng 1 hour. Pagka sa Marimayan kasi, mas gusto nila to. Kunyari, mga 8 peraso sila. Ang pamasahe dito, depende sa layo. 8 pesos, ang regular na fare talaga, 15 pesos. Pagka sumakay, ano lang yon, individual. 7 pesos sa tricycle, di ba? Pag bumaha naman, pagka hanggang 20 lang, kaya pa naman umandar niyan. Nakakatakbo pa naman. Pero siyempre, pagka lobat ka at nag-brown out, papahinga mo yung e-trike. Hindi ka makakabiyahe kasi siyempre wala naman. Hindi ka pwede mag-charge. 220 volts sinasaksak. Yun ang, tapos ang bateryang sinacharge, yun yung 3,500 yata. 12 volts yan Sa akin ito okay. Yung tricycle kasi,
masyadong nakakapagod. Tsaka mainit ang makina. Ganyan. May pagkapasma ka. Hindi ka tulad nito, kahit anytime pwede kang maligo pagbaba mo nito. Kasi wala kang nararamdaman na init eh. Sa mas komportable ang pasahero, gustong-gusto nilang sumakay gano'n. Tahimik kasi walang kaingay-ingay. Matapos sa bukod pa roon, gustong-gusto nila kasi parang kotse rin, parang gano'n, parang jeep. Pero wala nga lang ingay, tahimik. Ito ay grant ng gobyerno ng lokal na gobyerno ng City Hall dito sa aming bayan at noong May 2011. 20 units so far. Dadagdagan naman yan at I think mga 1,000 pa ang idadagdag ng aming mayor. Dahil sa pollution na tumitindi sa Metro Manila, naisipan ng aming mayor na i-reduce yung pollution na yun sapagkat sobra talagang dumi na ng hangin. Much better kaysa doon sa ordinaryong tricycle. Halos kumikita sila ng doble kung sipag din ang paiiralin. Kung tatagal ang brownout na maghapon, natural, hindi na yan tatakbo dahil elektrisidad nga ang nagpapatakbo dyan. Pero kung panandalian lang, let's say 3 hours, makakabiyahe pa naman at kung umuulan naman, pwede naman, wag lang talagang baha. Kasi electric to, pag lumubog, natural, masisira yan. Pero mas maganda yung nasa Mandaluyong dahil lithium ion ang ating ginagamit, hindi katulad ng nasa ibang lugar, lead acid. So malaking diferensya. Yun nga lang, mas mahal ang baterya ng e-trike ng Mandaluyong. Kasi merong A, merong B. Yung A, double battery yun. Yung B naman, single battery. Yung double A, tatagal yun hanggang 8 hanggang 10 oras na biyaheng dire-diretso. Samantalang yung letter B o yung single battery, siyempre kalahati na lang ang takbo niya. Mas komportable kasi pagka yung e-trike eh. Kasi para mas mabilis din yung pag-aatid sa'yo, tsaka mas mura. Kaya hindi ka masyadong ma-allergy sa usok. Dahil wala namang to. Pero yun din, pag umuulan, advantage din. Kasi hindi ka mababasa. Traditional na tricycle na sinasakyan namin kaysa dun sa e-trike na tinatawag. Pero ang magandaan naman ng e-trike na hindi siya nagbubuga ng usok na nakakasama sa kalusugan natin. Yeah, here. Sa financial naman, masasabi namin na siguro mas matipid yung e-trike kaysa sa normal na tricycle kasi yung sa e-trike ang kinakailangan doon yung kuryente lang. Sa normal na tricycle kinakailangan nila ng gasolina tsaka pang krudo. Sa amin naman kapag magbabayad sa tricycle, halos parehas lang. Halos parehas lang sila. Minsan kasi mahal din, di ba? Minsan mas mahal Mas yung mahal single yung ng tricycle. Minsan nasa 30, 10 Malapit isang lang. tao, 10. Tapos depende pa sa sumasakay. Ayun lang. Sadyang tagli ng bansa natin ang magantong sitwasyon. Ang di masugbong polusyon na nakakasama sa kalusugan ng marami. At ang pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ngunit sa teknolohiyang taglay ng mundo ngayon, nakakamit na ng tao ang iba't ibang paraan upang mapabuti ang pamumuhay ng bawat isa.